Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is cherubim. So, kapag sinabi pong cherubim, it is a class of created spiritual being who among other things guarded the entrance to the Garden of Eden. So, ang mga cherubim ay hindi lang sila mga anghel, may sarili silang kind or class. So, ang mga anghel po kasi is walang pakpak. So, ayun nga po sa Book of Hebrews, ang mga anghel ay kagaya natin, nagaan yung tao sila, and baka nakakasulubong na natin sila, hindi lang natin alam. And kumbaga mga sila, messenger, and wala po silang mga pakpak. And yung cherubim nga po is sila po yung nagpo-protect po sa Garden of Eden po. So, ayon po sa ating katuruan, the cherubim shows God holiness. So, kapag sinabi pong the cherubim shows God holiness, so pinoprotektahan ng cherubim yung sacred space, kagaya na lang ng hardin ng Eden. So, yung Garden of Eden ay sagradong lugar siya. So, dyan nakikipag-ugnayan ang tao at ang Diyos. So, ngayon, nagkasala ang mga tao, protektahan ng cherubim ang Garden of Eden para hindi na makabalik ang mga tao. And it shows God holiness, and ang Diyos ay banal, walang halong karumihan, and walang pwedeng makalapit sa Diyos na marumi, na makasalanan, and hindi pwede na ang mga tao ay makasalanan, nahaharap sa Diyos. So, dadaan muna sila sa cherubim. So, next is, the cherubim shows God's judgment. So, kapag po nagbasa ka po ng Biblia patungkol sa cherubim, ay may kinalaman din po ito sa judgment po. So, next naman po is, the cherubim shows God glory. So, dahil nga po sumobra na yung kasalanan ng kanyang bayan, so umalis po ang cherubim kasama ang trono ng Diyos. So, umalis sa templo, and ang kapalit po nun, nung umalis ang Diyos, ay nawala po ang protection ng Diyos, pati na rin ang blessings ay nawala rin. At pumalit ay judgment. Kaya, nung nawala ang glory ng Panginoon sa templo o bayan niya, ay natira na lamang ang paghukom, hatol, or judgment. Kaya po winasak ang templo ng Jerusalem po, ng mga panahon na yun. So, yung Biblia, walang pakalam sa cherubim. Pero yung pinopoint ng cherubim ay yung glory ng Diyos, kadakilaan at kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. And kasangkapan na gagamitin niya sa kanyang misyon. So, para naman po sa application, be apart because God is holy. So, pag sinabing be set apart, pag sinabing set apart, inihiwalay tayo ng inihiwalay para sa Diyos. Kasi po yung Diyos tinawag tayo para ilayo tayo mula sa mundong makasalanan, para po maglingkod sa Kanya. Kaya pag sinabing set apart, instrument ka ng Diyos. Di ka na pwedeng ilapit sa kasamaan. Hindi ka na pwedeng gamitin sa masamang bagay. Ikaw ay gagamitin na sa kabanalan ng Diyos. Upang ikaw ay isang kasangkapan na nagagamitin niya sa kanyang misyon. So, next is, approach God with utmost respect. So, pag lumapit po tayo sa Diyos, dapat with utmost respect and fear and trembling. So, last is, soak in God's presence. Bagamat tayo ay makasalanan, dahil nga po sa Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, na naghugas sa ating mga kasalanan, pwede na tayo lumapit sa Diyos. And ayun lamang po, maraming salamat.